Musta na nga pala yun? Doon naman po, kahapon siya ang nagturo sa prayer groups namin. Itinuro niya yung magpapalayok na may karapatang mag-mold nung palayok, yung magpapalayok sa ginagawa niyang palayok. Wow, parang assistant mo na siya. Oo, parang ganun po. Kasi pag wala po sila... Pag wala kayo rito sa chapel, si Naimer na ang nandito. Opo. So parang... Subscribe to my channel. Good morning, ang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga katuwang. Tara po. Salamat po. Samahan niyo po ako, dito tayo sa chapel ni Pastora Brenda. At tulad po ng dati, yung bigas pang ayuda sa mga pamilyang beneficiaries po ng ating munting channel. Ayan, mega love shout out sa lahat po ng ating mga katuwang, especially po kay Ma'am Nancy and Sir William of USA. Ayan, thank you for your support, kindness and generosity. Thank you so much po. God bless us. Tara. Saan kaya? Dito sa opisina ni Pastora. Sarado yung chapel nila. Sarado yung chapel. Hindi doon sigurado sa opisina niya. Tara. Tao po, Pastora. Hello po, good morning po. Gandang buhay. Gandang buhay, Pastora. Opo. Ayan, at least naabutan ko po kayo. 2 days na akong pumupunta rito, lagi kayong wala. Parang kakong busy lagi si Pastora. Lagi po busy, ngayon lang po ako nakapagpahinga. Opo. Oo, ngayon lang po nakapagpahinga. Bakit po? Ano pong ano? Nung araw may parang katulad lang din nung pangyari doon kay Tatay Tommy. May kinailangan i-counsel, Oo. advisean. Oo. Tapos actually nga na May makita. pinag-pray over kayo. Opo. Actually nga po nang makita ko yung tao ay payat na din. Sabi ko, pakatatag ka lang. Taka saan po yun? Taga dito po siya sa Kalasgasan, kaya lang nagtatrabaho po siya sa sa Paracali. Magkakaabod. Hindi po yung kumbaga nasa paanakan Anong siya. edad? 60 na po siya. Senior. Na, So nasa lying in. Opo, nagpapaana okay. siya. Nabalo na din po kasi siya. Kaya ang niya, pag katanong ko yun, sa bakit ka po namamaya, sabi nga niya sa akin is stress nga daw. Byuda o byudo? Byuda po. Byuda, stress. Oo. Sabi ko, bakit ka po mai-stress? Oo. Opo. Sige lang, Pastora. Sige lang, okay lang ko. Sabi ko, bakit ka nai-stress po? Ang lalaki naman ng mga anak mo. Pangalawa, may mga apo ka na. Ay nagbiro, kulang na daw sa pagdidilig. Pambihirang dilig yan. Di pa ulanin natin si Lord. Sabi ko, magpapaulan tayo para magkadirilig tayo ng ulan ni Lord. Sabi ko, tulad ngayon, nag-ulan. Opo, Gulat ako. No? Opo, sabi kong ganyan sa kanya. Yun. So, kailangan lang siguro po. So, pinag-pray over nyo, Pastora. Pinag-pray, tapos, after na maipag-pray over namin, yung mga gamit niya, kasi siya yung taong nung nabubuhay pa yung asawa niya, nag-abroad, bili ng maraming gamit. Ngayon, gusto niya pong mangyari lahat ng gamit niya mailagay sa isang kwarto, para in case of ano man pong mangyari, naroon na siya sa isang kwarto nakalagay lahat. Ayaw niya nang nagkakalat yung mga gamit niya. Yun yung po yung naging papel ko sa kanya, pinag-pray, kinounsel, tapos tinulungan ko siyang iligpit yung mga gamit niya. Ayun, kaya naging busy kayo. Naging busy po ako. Opo. Tapos may napansin pa akong parang sa may day nyo na yung magkakapatid na bata, parang tinulungan nyo rin. Opo, kahapon yun. Makapagpa-enroll. Opo, kasi po yung nanay niya wala. Yun, actually Yan yung dating binablog ko, tinutulungan ko na yung nanay, kasambahay. Opo. Yung tatay, namatay sa Tukhang. Sa Pangasinan ba yun? Opo, ay sa Tarlac. Tarlac, yung namatay sa Tukhang. Opo. Kumusta na yung mga batang yun, Pastora? Ay, ayun po, kahapon pinabigyan ko ng pansaing ng tanghalian doon sa manugang ko para may maisaing. Pag galing po namin sa eskwelahan kahapon ng tanghali at naglakad lang kami mulang Alawihaw High School hanggang doon sa Latgon.
O layo. Oo. Ngayon sabi ko doon sabi ng mga bata sa tita, anong kakainin namin mamayang gabi? Sabi ko mag-pray na lang kayo kasi alam ko si Lord magpo-provide ng pagkain. So uuwi, basta may kakainin kay mama, ganun lang yun. Para tinuturoan ko po sila ng faith para na magtiwala kay Lord, hindi So kayo ang nag-aasikaso ron? Opo. Sa mga batang yon, Opo. magkakapatid, no? Opo, ako po nag-aasikaso no. Oo. Kaya pag talagang walang maibigay maano ko, paminsan kumukuha pa ako dito para dalhan ko lang sa Ay, oo, tama po. Eh, Pastora, may bigas ako rito tulad ng dati. Oo. Galing kay Ma'am Sir William, saka kay Ma'am Nancy po. Okay, Sir William and Ma'am Nancy, marami pong salamat sa 1 sacks of rice. Kasi hindi lang po ako yung nakikinabang dyan, hindi lang po ako yung nakakatikim dyan. So yung mga bata din po na inaasikaso ko, yung walang nanay, binibigyan ko din naman po sila para mas better daw po kung may tinanggap ka, mag-share ka din naman doon sa iba. Yun. Pero Tama mas po yun. mapalad po kayo, Sir William and Ma'am Nancy, kasi yung pinapadaloy nyo po sa akin, nagkakaroon din po ako ng kaisipan or ng pagtulong sa aking kapwa. So biyaya po ng Diyos na pinadaloy mo po yung blessing mo sa akin at papadaloyin ko doon naman po yun sa mga bata na walang magulang na nag-aasikaso. Yung po kaya sabi sa akin ni Ma'am Nancy, wag kong kakalimutan yung bigas na ayuda para sa inyo kasi madalas kong nakikita kapag may Sunday service kayo, kapag yung iba dito na kumakain. Opo. Dito na kumakain after nung Sunday service ninyo sa tanghali. Opo. So dito na kumakain. So malaking tulong po yung may bigas kayo rito sa chapel. Ang nakakatuwa po Kuya April at pati yung mga lola ko dito. Sila Nay Mirna. Kumusta na nga pala yun? Doon naman po kahapon siya ang nagturo sa prayer groups namin. Siya ang nagturo. Wala ako kahapon pero siya ang nagturo. Ang itinuro sa kanya, ang itinuro niya ay yung magpapalayok na may karapatang mag-mold ng palayok, yung magpapalayok sa ginagawa niyang palayok. Wow. So kung parang assistant mo na siya. Parang ganun po. Kasi pag wala ako sila. Pag wala kayo rito sa chapel, si Nay Mirna ang nandito. Opo. So parang assistant niyo na. may tawag ba diyan yung 'di ba sa simbahan may sumunod sa pare, 'di ba? Opo, Sa mga pastora ganun din. Oo, meron pong ganun. Meron din pong ganun. Oo, Kasi talaga. pag wala po ang pastora, dapat mayroong leader na humahalili. So si Nay Mirna 'yon. Palitan silang dalawa ni Nanay Mirna. Si Nanay Carmen walang maituro kahapon. Si Nanay Mirna ang mayroong panturo. Kaya si Nanay Mirna ang Oo, pero madalas sino ang si Nanay Carmen. Nanay Carmen. Oo, Pag wala si Nanay Carmen maituro sa mga bata, si Nanay Mirna. Opo. Ayun. Kaya yun po. Yung mga nasa Bible, ano? Opo. Kaya Okay. So si Nay Mirna kahapon, siya nagturo. siya nagturo sa mga bata. Oh. Kaya yun. Kalaki naman ang pinagbago ni Nay Mirna, ano? Opo. Hindi na siya nagiging masungit, Di na bumait man na po. bumait na. at least pa unti-unti po nagtatagumpay kayo Yes. doon sa misyon niyo sa kanya. Opo. So, sabi nga ng iba, pag mayroong mga member na nagpipailed, sayang daw ng mga itinuro ko at hindi ipinamuhay. Sa isip ko na lang po ay si Lord naman ang bahalang mag-touch na po. Tulad ni Nay Mirna, di ba? Kaya mo, may pagbabago. May pagbabago naman. Kaya ayun. Biyaya po yan ng Lord. Si Lord talaga po ang sa akin lang po bilang pastora, i-share ko lang yung word of God sa kanila at si Lord na po ang magdidilig noon at si Lord na din ang mangungusap sa kanila kung paanong tatrabahonin ni Lord ang bawat puso ng tao. Tama po yun. Yun. Kaya yun. So, Sir William and Ma'am Nancy, salamat po sa bigas. So, makakatikim uli yung mga bata. Kasi 100. Mamaya po, hapon, uuwi na naman po ako doon para bisitahin. Yung magkakapatid. Para kumustahin kung kumusta yung balik-aral pagbasa. Kasi actually po talaga, mayroon silang ilang subject na hindi pinasahan, mahina daw po sa pagbabasa ng English. Yung isa, okay sa pagbasa ng Tagalog. Pero ang orientation po sa amin kahapon ay pagbasahin ko ng kwento, pag nabasa, tanungin kung ano yung naintindihan ng bata. Ilan ba yun, magkakapatid? Parang 5. 5 po sila, 5. Dami, ano? Oo, 5 po sila.
So nasa sa poder mo ngayon ang pag-asikaso doon. Kaya yun. Kaya siguro po bago magtapos ang buwan ng May, i-ready ko yata ang May mga... ano na ba sila? May school, Wala pa po. may bag, gamit sa eskwela? Wala pa. Anong mga grade nun? Nalimutan ko ng pastora kasi matagal-tagal ako din nakapunta doon eh. Dalawang grade 8, isang grade 6, isang grade 3. Ayun. Tapos isang kinder. Ayun. Yan yung mga lahat sila pumapasok. Yung nanay, nasaan na? Naku, nagpunta po sa Maynila at nakikipagsapalaran. Hanggang ngayon wala pa namang padala. Oh. Kaya yun. So, ang mga anak ko po is nagagalit nga sa akin. Bakit daw ako ang umaasikaso ng mga... Eh may nanay pa naman. Oo, yun. Ang sabi ko naman, ganito po. Kung nakakapag-asikaso nga ako dun sa ibang tao na hindi ko naman kaano-ano, spiritual lang ang itinuturo. Tinuturo ko sa kanila, mapalapit kay Lord. Sino ka ko ang mga batang ito para hindi ko asikaso? Mga pamangkin nyo. Oo, pamangkin ko po Oo, yun. Yun yung oo. sabi ko sa mga anak ko. Hmm. Ay, naku mama, nakatapos ka na sa aming pagpapalaki pero hanggang ngayon, hanggang ganyan. 5 yun, 5. Opo. Dami. Kaya yun. Hmm. Sa biyaya pa rin po ng Lord na Isang babae yun, ano? dalawa po. 2 babae. Oo, dalawa. Oo. Dalawa. Tapos may kwento yun na may isang anak yun na biktima ng ano? Anak ba niya yun? Pamangkin mo rin yun? Oo. Biktima ng kapapinsan. Ha? Pero nakarecover man na po yun. Ilang edad nun? Naipakulong po namin yun. Nagsisima na po yun at lahat. Yung suspect na nakulong. Oo. Pero nakalabas na. Opo. Ayos na po yun. Ayos Kumbaga, na. pinagsisihan niya na. Ay, yung bata, yung biktima, yung babae. Ay, naandun po sa Tarlac. Ah, sa Tarlac. Doon sa dating lugar nila. Opo. Hindi sumama dito. Hindi. Ah, Bumalik na okay. po siya doon sa para makaiwas. Nakaiwas. Nalala ko yung batang yan. Yan yung kasama dati ni Jaira. Yes, opo, si Princess. Di ba yung kasama natin ni Jaira dito? Ano po? Doon sa kabila, sa lumang church. Oo Yun nga yun. po, oo. Yun. Yun pala yun. Opo, yun. So bumalik na yun sa Tarlac Opo, bumalik siya. para makaiwas dun sa suspect. Opo. O Pero pinsan din pala. Opo, pero bago po yun bago po yun na nakabalik ng Tarlac, umalis siya dito, nakakulong yung tao. Oo. Oo. Anyway, tapos naman na siguro. Tapos Huwag na po natin yung pag-usapan. linis na yun. Tapos na po yun. Okay. So, Pastora, kunin ko yung bigas. JJ, kunin mo Oo. anak! Ayun. Andun sa motor yung bigas. Buhatin mo anak yung bigas! At hindi kaya namin. Yan. Yung bigas. Saan mo lalagay? Dito, doon nga tayo sa loob ninyo, sa kusina. So, yung mga batang yun, magkakapatid, na ipa-enroll nyo na pero walang gamit. Wala. Balik-aral po yun pagbabasa Oo. para may matutunan yung mga bata. Sabi ko, magtiyaga lang kayo tutoy ng... Ang pasok po kasi nila sa umaga ay alas 8. Sabi ko 7 o'clock, pasok na kayo para mag-exercise, maglakad. Malayo yung lalakaran nila. Oo. Mula dun sa lugar nyo, papunta dun sa Alawihaw High School. Sa Kawawa unahan naman nila. yung mga batang yun. Yung po Hindi yung- nagparamdam yung nanay. Minsan puntahan ko, Pastora. Sige po, bisitahin Puntahan niyo ko po. rin po yun. Ako kasi yung unang-unang nakapag-vlog dun sa mga batang yun. Yes. Tinanong ko sila bakit sila lagi-lagi doon sa dating chapel nyo. Oo. Makikikain daw sila. Mula doon sa lugar ninyo, naglalakad yung magkakapatid, pupunta doon sa chapel nyo dati, nakikikain. Oo. Totoo po yun. Oo, tapos yun, bandang huli, nalaman ko na yung pala yung mga pamangkin nyo. Opo. Galing sa Tarlac. Yung tatay namatay sa Tukhang. Opo. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yes, no? unang upo. O tapos, yung nanay naman, kasambahay. Hirap din. Ang kinikita, alam naman natin na pagka kasimbahay, lalo sa probinsya, no? Mabuti sana sa Manila. Nandun ngayon yung nanay. Andun po. Pero walang paramdam. Wala. Wawa yung mga Tinatawagan ko bata. nga ni po at gusto kong ipaalam Alam ng kapatid nyo? Ang babae. Yung babae. Oo. Yan, So ang tinatawagan nyo, walang Wala, hindi sumasagot kagabi pa po hanggang ngayon hindi O, sumasagot. sana mapanood naman niya ito, ano? Pagparamdam naman siya. Kaya para dun sa 5 anak na naiwan sa'yo rito.
Kaya tiyaga-tiyaga na lang po hanggang may lakas, hanggang may buhay, may pananampalataya, may pag-asa. Gagawa at gagawa si Lord ng pamamaraan. Yes, opo. Kaya yun. Lalo 5 yun, Pastora, ano? Ngayong oras po na yan na po yun. Galing sa eskwelahan yung dalawang yung kambal. Yung high school. Nandiyan na po yun. Mamayang hapon saka ako uuwi para i-follow up kung ano yung mga natutunan. Doon sa school. Tapos bukas, ako yung magtuturo sa kanila kasi pahinga nila mula sa eskwelahan. Ako ang magtuturo at ipapalo ako yung natutunan. Tapos bukas ng hapon, saka na naman ako babalik dito. Ayun. So, tiyaga sa paglalakad. Busy kayo, ano? Opo, kaya yun. Nakita ko doon sa isang post niyo, nasa Nyugan kayo, naglalakad, nasa Nyugan, makakapal na, ano, kasi taas niyo yung mga dinadaanan yung Oo. damo. Sabi Doon ko, po saan kayo yun. pupunta yun si Pastora? Doon po yun sa dulo, isa po yun sa mga member ko na sabi niya sa akin, Pastora, tulungan mo din naman ako na kahit sa pasimula lang makapatuldok ng haligi. Sabi ko sa kanya, Walang bahay? Oo, sarili na po kasi nila ang lupa, kaya lang as in, Mahirap na pamilya? yes. Paano naging mahirap? Yung asawa po niya sa ngayon, mabuti po at nakakuha ng mapapag sideline. Sideline. Yung lalaki nagtitinda ng ice cream. Kaya lang, sa panahon ngayon, walang estudyante. Oo, mahirap. Matumal din. Oo. Yung nanay, para makaraos lang at makakain, nagpapataya ng witing. Ayun. Yun po yung trabaho. Yun ang hanap niya. po. Ilan ang anak? At mabuti na lang po, tatlo lang ang anak. 3 lang. Kaya yun. Hmm. May high school na din po siya, tapos may grade 6, tapos may grade 3. Nalulungkot lang ako, Pastora, yung inilapit mo sa amin noon, yung pamilya ni Raylon, ano? Bininta yung bahay, Yun nga po pati yung mga gamit. Yun din po yung paalaala ko sa kanila. Tapos Alam niyo- umalis na, pumunta ng Quezon. Yun ako nalulungkot. Sabi ko nga sa kanila, hindi biro ang paghanap ng sponsor, mga kapatid. Ay, Diyos ko. Kasi lalo na pag nalalaman nilang ibinibinta yung pinagpagudan. Siyempre, natural ka ako, nag-iisip yan. Sabi kong ganyan sa kanila. Kaya Hindi na grabe nagparamdam, ano, yung pamilya nun ni Raylon, ano? na-chat po sa akin. Ano tit sa'yo? Yung na-chat sa akin. Nasa Montalban, Rizal po sila ngayon. Layo, Montalban, Rizal. May hanap buhay sila doon. Pakikipagsapalaran ni Ate Duday, Si nag-aano siya. Duday. Ay, nako. Naglalabandera din siya. Tapos yung tatay, nagtitiritinda din ng isda. So, Ma'am Nancy and Sir William, maraming salamat po sa bigas. At makakatulong din po tayo dun sa 5 bata. Kahit baga bigas lang ang maitulong ko doon na mula sa inyo po sa pamamagitan ni Kuya Efren. So malaking tulong na rin po yung kasi gawa ng actually po kahapon pag uwi namin wala din silang maisaing pero biyaya ng Diyos binigyan ng isang kong manugang para isaing ng mga bata. Pag alis ko kagabi kinakailangan pa rin nilang pansaing pero sabi ko pray lang kasi si Lord magpo-provide ng ating pagkain at pagkain din ninyo. Yun, maraming salamat Ma'am Nancy and Sir William. Through Kuya Efren Espanyol, pinapadaling mo po yung biyaya mula sa inyo at papunta patungo po kay Kuya Efren. Walang sawang pagpapasalamat, biyaya ng Diyos yan. Kayo po ang ginagamit na kasangkapan and then sa silong ng langit, sa sikat ng araw, patuloy pong ipinaaabot ni Kuya Efren para sa mga katulad naming umaasa sa Diyos at umaasa din na walang ibang aasahan kundi si Lord sa pamamagitan po ninyo. Kaya salamat po sa buhay ni Kuya Efren, ninyo Ma'am Nancy and Sir William. To God be the glory and God bless you po sa inyo. Pagpalain pa po kayo at mas marami pa po kayong matulungang ibang pamilya at or ibang mga bata pa po. Yun lang po and God bless. Thank you po, Pastora, and God bless us. Thank you. Tuloy na po ako, Pastora. God bless po. Ingat Thank po you, kayo. salamat. Ayan, mga katuwang. At least naabutan natin si Pastora. Laging busy si Pastora. Kaya sinagto ko ganitong oras para maabutan po natin mga katuwang. Tara na po. Thank you for watching.